Hello, Brother Joe ito. Karaoke Pananampalataya Katotohanan. Kamusta na kayo? At meron akong i-share sa inyo rito. I-share ko sa inyo yung Matthew chapter 10 verse 34. Babasahin ko rito. Sa New King James Version, Jesus said, "Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword." For Verse 35, "For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it." Ewan ko sa inyo kung mga nagulat kayo rito sa sinabi ng Panginoon. Yung iba nagugulat. At yung iba ay meron kasi mga nagbabasa ng Biblia. They will only get the nicest words, the sweetest one. Pero yung mga tinatawag na sour o yung tinatawag na bitter sa taste, they just ignore it. But let me tell you something, do not ignore it kasi may different meaning to. So naparito ba ang Panginoon para sa kapayapaan? Yung unang dating niya, yung first coming niya, para ba sa kapayapaan? Hindi. Ang liwanag na hindi. Sabi sa verse 34 ng Matthew chapter 10, huwag niyong isipin na ako'y naparito para magdala ng kapayapaan sa sanlibutan. I did not come to bring peace but a sword. Unang-una, this is not a literal peace and a literal sword. Kasi ang mga tao, they're looking for peace. Yung maging privilege nila ang peace. Pero Christ said, "I did not come to bring peace, but a sword." Kasi yung mga nauna sa kanya na mga defender, yung mga rebellion na groups, yung mga nagre-rebel against the Roman Empire, ay they promised them, yung mga Jewish people, yung mga taga-Judea, yung mga Jewish people, ng peace. They promised peace. Lagi na lang kapag mayroong mga gulo doon sa tinatawag na Judea, Israel, na sa Jerusalem lalo, at kapag ang mga revolutionary ng mga Hudyo ay nakakapatay ng mga Romans, yung mga sundalong Romans, ay lagi nila sinasabi sa mga kapwa nila Hudyo na lalaya tayo, we will bring peace sa inyo. Ang gusto ng mga revolutionaries ay magdala ng kapayapaan by means of war. Pero kay Jesus Christ, hindi. I do not think I came to bring peace on earth tulad ng mga naunang mga kung tawagin nila mga Joshua fighters, mga tagapagdala ng tinatag ng kapayapaan o yung Savior kung tawagin, yung Messiah nila. Sa panahon ni Jesus Christ, may mga pangalang Jesus din kasi Yeshua. At yung marami sa kanilang Yeshua ay either nahuli ng mga Roman soldiers at binitay at may pumapalit pa. Ganun ang panahon na yon. Let's say, sabihin na natin, parang sa modern time natin ay terroristic activities and movements. Pag namatay yung leader, may papalit ka agad. Dumating ang Panginoon, sabi niya sa mga tao, I do not think that I came to bring peace. Just like those men
Mababasa niyo sa Biblia yan, na akala nga ng mga, yung nina Pontius Pilate, tsaka yung mga taga-Galilee, Galilean leader doon, Herodes din, isa siya sa mga revolutionary para magkaroon ng freedom ang mga Jewish people at sila ay manalo laban sa Roman Empire o sa mga kay Pontius Pilate at sa mga Herodians. Pero sinabi na ng Panginoon, "Do not think that I came to bring peace on earth." Inunahan niya na ang dala ng Panginoon na hindi kapayapaan na wine-wage ng mga so-called Joshua o Yeshua o yung Mashiach nila na hinahanap, na ang Panginoon sa Kristo ay hindi warrior na ganon. Na He will bring peace using armaments, using weapons, just like weapons of mass destruction. Pero hindi siya ganon. Ang sabi niya, "I did not come to bring peace, but a sword." Kung makakakita ninyo, kung ang isang tao nagbabasa ng ganitong Biblia ay ginawang literal, ay may isip niya, "Oh my goodness, Christ is a violent man." But it's not. Yung sword na binabanggit niya rito, na actually hinula na to sa Old Testament, maging sa Jeremiah, Isaiah, at sa iba pang mga, kahit sa Book of Daniel, yung mga nakikita nilang vision na ang Diyos ay nakikita nila na may lumalabas na sword sa bibig. Hindi katulad ng mga magician na pinapasok yung sword sa bibig. Ito, sinabi niya, "I did not come to bring peace." Hindi niya magiging tinatawag na front ang peace using sword. The literal sword, which is war. Hindi ganon ang Panginoon. "I did not come to bring peace but a sword." Ano yung sword na yon? Verse 35 muna, "For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be those of his own household." So makikita natin, lalabas na si Jesus Christ ay founder ng division. Pero it's not. Unang-una, hindi siya nagsabi na we need to stand up against Rome and fight them, magkaroon ng mga armas, and we need to wage war against them. But it's not. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya na kung inaakala ng mga tao, kasi ang akala ng mga tao, marami sumusunod sa kanya, ito na yung Messiah. Yung Joshua, the same Messiah na nahuli ng mga Romans doon sa tinatawag na wilderness ng ngayon ay sakop na ng Jordan. Doon nila nahuhuli yung pagkatapos. Nabasa ko yung kasaysayan noon, yung mga sinaunang mga rebellion na yun, ay biglang may lumalabas pa na isa na leader. Para mga terorista ngayon napatay niyo yung isa, may lalabas na naman dapat ay yung buong compound nila ang masabugan ng bomba o madurog tulad ng ginagawa ng US forces at ng Israel. Kasi nandun sila. Kapag yung pinaka main nila, yung pinaka main system nila, yung centralized na yun, napasabog, nandun sila lahat, wala na magsisimula pang maging leader. Kaya sabi ng Panginoon dito, "A man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me, not worthy of me. And who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And who does not take his cross and follow me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it." So makikita natin dito, sa verse 38, bago ko basahin yung iba, Jesus Christ said a word, "And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me." Saan niya nakuha yung ideyang cross? Dahil alam niya,
pinrapisay niya na at sinasabi niya na siya ay mamamatay sa cross. Bubuhatin niya yung cross at dapat tayong mga susunod sa Kanya, susunod tayo hanggang sa Kanyang kamatayan. Katulad na nangyari sa Kanya, we have to carry, we should carry our own cross na naka-assign sa atin. At ang sabi rito, he who finds his life will lose it. Ang sino man nag-iingat ng kanyang buhay dahil makasarili siya, ayaw niyang ibigay ang bahagi ng kanyang buhay sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, sa pagpupuri at pagtitiwala sa Kanya, pag-aaral sa Kanyang salita, ay siya naman daw ang mawawalan. And he who loses his life for my sake will find it. Ang mga nawala naman ng buhay dahil sa Kanya ay makasusumpong ng buhay ng walang hanggan. Kaya titingnan muna natin ito. Ang isang diding ko lang muna rito ay yung he talk about the sword. I did not come to bring peace but a sword. It is a literal sword, hindi literal na sword. Sapagkat sinabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 12, sinabi ng sumulat ng Hebrew, the word of God is a living and powerful and sharper than any two-edged sword or any literal sharpened sword, piercing even to the division of soul and spirit. Yung division of soul and spirit, ito yung tinatawag na kasi ang buhay natin at ang buhay, yung spirit natin, hininga ng buhay, at yung kaluluwa, yung intellect natin, ay magkasama yan. Subalit, ayan ay napapalamanan, napapagitnaan ng tinatawag na breath of life na hininga ng Diyos sa atin. Breath of life. At nagkaroon tayo ng life. At yung life na yon, ang sabi ng Biblia ay the lamp of man is his life. Lamp. So makikita natin, yung pumapagitna roon ay yung breath of life, which is life. The lamp of a man is his life. Parang liwanag, parang alam niyo yung gasera. Yun ang pumapagitna. Doon nagdidikit, kumbaga sa glue. Yung dalawa na yon. Kapag ang salita ng Diyos ay dumaan doon, ay nararamdaman na hati o nakakat niya yung tinatawag na life and spirit, the middle, the in-between, which is yung tinatawag na lamp of God na nandun. Pumapasok yung salita ng Panginoon not to kill you, but to give you another hope. At ang sabi ng Biblia, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Tumatagos naman sa kasukasuan ng ating mga buto, bone and marrow. Kasama yung puso natin. Na-hurt tayo sa salita ng Panginoon. Kaya dito, ang salita ng Panginoon ay sword. Na sinasabi rin ito ng Biblia na yung Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Discerner. Yung salita ng Diyos na siyang sword, na kung tawagin, yung word na sword, ay nakaka-discern sa mga iniisip ng ating mga puso. Yung ating mga tinatawag na nararamdaman, pakiramdam, discernment. At sapagkat ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 16, ang sabi nga rito, patunay na ang sword ay hindi literal na sword na sinasabi ng Panginoon, repent or else I will come to you quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. Sword of my mouth. The word of Christ is a sword. Hindi literal. Alangan naman lalabanan ng Panginoon yung mga makasalanan na kagat-kagat niya yung sword. Saan na kayo nakakita ng ganun? Tatagayin kita rito. So, simbolo ito o kumakatawan sa word ng Panginoon. Because the word of Christ is a sword. Not only like a sword, but
it's actually a sword. We call it the spiritual sword, which is the Word of God. Ayun din ay sinigundahan ng Revelation chapter 19 verse 21. And the rest were killed with the sword which proceedeth from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Yung mga magre-rebelde sa final rebellion, yung Gog and Magog, lalakad pa lang sila papunta sa Jerusalem, na nandun ang throne ng Panginoon Kristo, after na itali niya si Satanas, pagkatapos after 1,000 years, palalayain uli ng Panginoon si Satanas para sa final rebellion, at upang ipakita ng Panginoong Kristo ng Panginoong Kristo sa mga tao na yung salita niya lang is enough to destroy and to yung matalo niya ang mga rebelde sa Gog and Magog, si Gog and Magog. Ang sabi, the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of the Lord. Meaning the word, His word. Na simpleng sinabi niya yung word. Yung word na yun ay ano? And the fire came down to them, and they were all consumed. Just the word. Kaya nga sabi nga ng yung mga isang Roman na centurion na yung alipin niya mayroong sakit, nilapitan niya ang Panginoon. Just say the word, Master. Sinabi ng Panginoon, gumaling yung kanyang aliping babae, yung kasambahay. Ang sabi rin dito sa Revelation chapter 1 verse 16, He had 7 stars, out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining its strength. Yung lumalabas sa bibig ng Panginoon ay, yung breath na lumalabas sa Kanya ay sword. Every word of Christ na lalabas sa Kanya, sword. Either yung sword na yon ay judgment. Kaya dito ay malalaman natin na ganoon. Alam niyo may sinasabi sa Biblia, may babasahin muna tayo rito. Yung about the rapture. Tulad ng nakaraan na pinag-aralan natin. Ang sabi ng Biblia rito, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus, or meaning who died in Jesus. Ang sabi ni Apostol Pablo, I don't want you to be ignorant, mga kapatid, concerning sa mga taong mga namatay na kay Jesus, na sa pananalig kay Jesus Christ, upang ang inyong kalungkutan ay hindi maging katulad sa mga ibang tao na walang pag-asa. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. So makikita natin dito na ang unang-munang bubuhayin, when the trumpet call of God, kapag hinipan na ng mga angels ng Diyos ang trumpet, ang una muna na magre-react at magkakaroon ng tinatawag na glorified body ay ang mga namatay na nananalig kay Jesus Christ. Lahat ng namatay. Magmula pa noon ng Panginoon Kristo ay muling nabuhay. At ang sabi rin dito sa verse 15, For this we say to you by the word of the Lord. By the word of the Lord again. Kanina sinabi ko na ang word ng Lord ay tulad ng sword in terms of judgment. And yung kung paano magpapunish ang Panginoon sa mga makasalanan at sa mga fallen angels using His words, which is the sword.
just like a sword. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then he who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Ito yung napakaganda nitong senaryo na to. It will happen because this is the doctrine of our Lord Jesus Christ. Kung paano siya umakyat sa langit at bababa siya. Yung tinatawag na rapture. Mauuna muna yung mga namatay sa Panginoon. At yung mga namatay na yon ay walang kaalam-alam yung mga tao na sa mga libingan nila, yung mga taong namatay sa pananalig sa Panginoon sa Kristo, either nilibing o naging abo, yung urn, sinunog, ayaw magpalibing, wala namang problema. Kahit sunugin ng isang tao na mananampalataya o ilibing yung kanyang katawan, ay wala kayong mababasa sa Biblia na bawal yon. Yung tinatawag na gagawing abo. Anong katapusan ng abo? Natural, dust. All came from the dust. So, walang sinasabi yung Biblia na bawal. Kahit naging abo na ang isang tao o kinain ng buwaya, pating, nadurog ang mga buto, nalusaw, ay bubuhay na maguli ang kanyang body na magiging perfectong body, glorified body, at yung espiritu niya, ay yung kaluluwa niya kasama doon. Yung espiritu, which is napalitan na ng buhay na walang hanggan. So, may glorified body. Sila muna yung mauuna. Kaya yung mga tao na namatay, yung mga taong buhay, hindi nila alam yung libingan na pinupuntahan nila, wala nang laman. Wala na siya ron. Wala nang tao ron. Maaaring pagbukas nila ay makikita lang nila na ay wala na. Baka nabulok na, mga ganito. Wala na. Meaning, sila muna mauna. At doon tayo sa air. We will meet the Lord in the air. At yung mga buhay naman, mauna kasi mga namatay. Yung mga buhay naman ay, we don't know after hours or days or weeks, saka naman tayo kukunin ng Panginoon. Kung tayo aabot ang buhay, pag tunog ng trompeta, magkakaroon tayo ng glorified body rin. At mawawala. Ito yung the most tragic na mangyayari sa earth. Ito yung sinasabi ng Biblia na sasabihin ng mga tao, kapayapaan, kapayapaan. Ang sabi rito, basahin ko nga yun. Sabi rito, kasi sa panahon na to, ang pag-uusapan dito sa mundo ay ang kapayapaan. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, when the people said, nagpo-proclaim na sila, for when they say peace and safety, ito yung peace without God. This is the peace na they're looking for, na wala ng war, wala ng taggutom, wala ng discrimination, wala ng digmaan, as in, wala ng anumang problema sa mga tinatawag na paglalaban ng mga religion. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon pregnant woman, and they shall not escape. So may mangyayari. So ito yung tinatawag na kapag pinag-uusapan na ang peace, ang world peace without God, meaning godless peace, ito ay based only sa human formula nila, then magkakaroon ng destruction. It's destruction ng kasunod. Itong mga tinatawag na yung na-rapture, magkakaroon sila ng glorified body. After ma-rapture, mauna mo na yung mga namatay. Either days or let's say weeks, we don't know. Kung kasunod kagad tayo, either yung gap nun ay malayo. At sasabihin ko sa inyo,
Ang mararapture lang po ay mga taong walang itinatagong kasalanan, hindi nabubuhay sa kasalanan. Mga taong nagpakabanalo talaga. Mga taong hindi lang nangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang nagbabasa ng Biblia, kundi ipinamumuhay. Mga taong takot gumawa ng kasalanan. Mga taong ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ay higit pa sa kanino man. Sila lang yung makakasama sa rapture. Ako'y natatakot din, siyempre. Kung di man ako makasama, nagkaroon ng appearance yung Antichrist, sabi ng Biblia, maging sa Book of Daniel, yung mga Hudyo na hindi makakasama, kasi may tutubusin ng Diyos 144,000 Jews. Tutubusin sila, kasama doon sa mga rarapturen, pero sila yung mga Hudyo na matituno na naniniwala sila na mayroong Messiah. At ang maiiwan lang sa mundo ay ang mga tinatawag na sa init, sa lamig ng mga Christians. Sila maiiwan sa mundo. Sila ngayon makikipagpatintero sa Antichrist at sa mga puwersa niya na uhuhuli sa kanila. Ito ang mangyayari talaga. Dahil pinabayaan nila yung tinatawag na pribileyo na mapasama sila sa tinatawag ng rapture of the church para doon magse-celebrate na sa himpapawid kasama ang Panginoon. Ngayon, saan ito anong panahon, anong pangyayari? Maalala niyo sinabi ni Apostol Pedro, ang sabi rito na yun natin sinabi niya. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, "But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Sa tao yun Sa tao, ang 1,000 years sa Diyos ay one day lang. So, yung 1,000 years sa tao, one day lang sa Panginoon. Kaya nga sabi rin dito, maging sa Psalms chapter 90 verse 4, "For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night." So, ganun lang kabilis, di ba? Kaya no one knows ang pagdating ng araw. Nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, kasi tinanong kailan ba ang araw na yung pagdating, di ba? Yung pangyayari na yung kailan ka babalik. Sinagot ng Panginoon, so 1,000 years sa tao, just like a 24 hours pass sa Panginoon. So kukunin ko itong na to. Gagawin lang natin na guide as a formula. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, walang makakaalam ng araw ng kanyang pagdating, kundi ang Ama lamang. Jesus Christ, as man, hindi nangangulaga, hindi niya alam. Ang nakakaalam lamang ay ang Ama, sapagkat yung araw na yon, ang Ama lamang nakakaalam. Jesus Christ as man, actually, hindi niya sasabihin, although alam niya, pero hindi niya sasabihin talaga kung anong eksakto. Di yung mga tao, ganong araw, kinakailangan, manumbalik tayo sa Diyos. Bukas pala darating. So, sinabi niya, even the Son of Man, He doesn't even know. Pero sinabi niya sa Book of Revelation, I'm coming soon. Nasa mga pintuan na siya. Siya yung Son of Man, nung umakita sa langit. Nung nasa lupa siya, hindi niya sinabi kung kailan. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Pero hindi nangangulugan, hindi alam ni Jesus Christ. Ang point ay, hindi niya sasabihin. May mga bagay siyang hindi sasabihin sa tao at mananatiling misteryo. Pero nung nasa langit na siya, di ba nakita ni John the Beloved sa Book of Revelation, na nasa mga pintuan ng langit ang Panginoon, pababa na. Isipin natin yung 1,000 taon sa tao, isang araw sa Diyos. So, binigyan natin ng ganong tinatawag na diin lamang.
So, unang mabubuhay yung mga patay na nanalig sa Panginoon. And we don't know the expand. At wala makakaalam nito. At hindi rin malalaman ng mga tao sa mundo dahil wala silang kamuang-muang, wala nang laman yung mga libingan. At yung mga yung mga Old Testament na mga saints noon, naalala ninyo na ang Panginoon Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo pagkatapos nahapak yung curtain, nagkaroon ng earthquake. Pagkatapos sabi ng Biblia, nabuksan ng mga libingan at naglabasan yung mga tinatawag na mga Old Testament saints. Naglabasan sila from Abraham bosom. Kay Abraham bosom, naglabasan yung kaluluwa, pero hindi yung body. Yung kaluluwa. At sila ay kasama ng Panginoon na dinala sa langit nung umakit na siya sa langit. Yung mga namatay na yon, na nandun sa Abraham bosom, wala na sila ron. Wala nang laman yung Abraham bosom. Kasama na ng Panginoon sa langit sila. At yung mga namatay na yon, hindi sila yung binigyan ng bagong body, tandaan niya. Meron silang body na, kasi hindi na sila babalik sa lupa para maghari. Yung mga Christians lang na namatay, na nanalig sa Panginoon hanggang sa mamatay, naging tapat, sila lang yung mariresurrect at magkakaroon ng glorified body para kasama ng Panginoon na maghari dito sa lupa ng 1,000 taon. After ng resurrection ng mga tapat at banal at yung rapture ng mga buhay pa ng mga Kristiyano. We're talking about Christians here, not the Old Testament prophets o mga tao na yon. Yung kaluluwa nila, di ba, inakita ng Panginoon. Nakita nga sa Jerusalem yung mga tao, di ba? Nagpakita sa mga tao. Sabi ng Biblia. So, inakita sila ng Panginoon. Pero their body is nandun pa rin. Doon sa libingan, nandun pa rin sila. Pero yung mga namatay na yon, na mga Old Testament prophets, Old Testament saints, ay sinama na ng Panginoon. So, ibang grupo sila. Etong grupo na sinasabi rito, lahat ng nanalig kay Jesus Christ, ang sabi rito, na sila ay muling mabubuhay. So, pagka nagkaroon ng resurrection, yung mga banal, walang makakaalam. Dahil walang taong maghuhukay ng libingan para mapatunayan at walang makakaalam eh. Pagkatapos, yung mga rarapturin pa lang, ay hindi rin nila alam. Patuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Either ito ay abuti ng days, weeks, years, at ang Panginoon hindi po bumababa sa earth, invisible pa siya, na hindi pa siya nakikita ng mga tao, nasa mid-air pa lang siya. Yung mga namatay kay Jesus Christ noon, nagkaroon na ng glorified body, nandun na. Either nandun sila. At tayo mga buhay, ay hihipan uli yung trumpet. At yung mga buhay, nananalig kay Jesus Christ, yung mga tapat lamang. Kasi yung mga unang namatay, mga tapat yun eh. Mga pinutulan ng ulo dahil sa mga gospel ng Panginoon, sa pangangaral. Hanggang sa mamatay sila kahit mahirap sila. At yung mga buhay naman na tapat. Tandaan ninyo, yung mga Christian noon na namatay, na hindi naging tapat, hindi sila kasama sa bubuhayin. Hindi sila kasama sa bubuhayin para maghari sa earth. Hindi sila kasama. Ang tanong rin, nasan sila ngayon? Kapag hindi ka naging tapat sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka talaga naging tapat. Sabi ng Biblia, napahamak. Dahil nag-backslide ka, yung pananampalataya mo sa Kanya, ay pinalitan mo ng iba, o naging makasarili ka, nung una tinanggap mo, pero sabi ng iba, nawawala ba ang kaligtasan? Natural naman. Yung property mo nga, mawawala pag hindi ka nagbayad ng amilyar, di ba? Kukunin ng gobyerno. Property lang yun, ha? Ang sabi ng Biblia, kung magpapatuloy ka, sabi ni Jesus Christ, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ay maliligtas. Hindi sinabing, when you receive me, you are forever saved. No.
Tulad yan ng mga Christian noon, nung sakupin ng mga Islam, yung bawat country sa Middle East na may mga Christian, marami sa kanila ay kinaila si Jesus Christ. Nung ikinaila nila, napag-isipan nila na bumalik sa Panginoon, it's too late. Kasi, ayun ang tinatawag na, blasphemy against the Holy Spirit. When you declare that Jesus Christ is not your Lord anymore, that's blasphemy against the Holy Spirit. Kasi alam mo ng katotohanan Tapos tinalikuran mo pa siya, namatay ka, o bago ka mamatay, sinabi mo, manunumbalik ako. Pero the Bible says it's clear. Ang sabi ng Panginoon dito, tingnan natin dito, at yung mga salita na yun ang sabi ng Biblia. Matthew chapter 24 verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Mark chapter 13 verse 13. And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved. Luke 21:19. By your patience, pananatili, possess your soul. By your patience, possess your souls. Ibig sabihin, yung kaluluwa mo ay maliligtas. So, yung mga namatay noon na ikinaila si Jesus Christ o ang sabi nga ng Biblia na ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Sabi rito. This is what Jesus said. Revelation chapter 3 verse 16. Ang sabi, so then, because you are lukewarm, maligamgam lang and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. That was Jesus said. Isusuka kita. Yung lukewarm kung tawagin. Kasi ang pagkain kapag lukewarm yung mamamanis na yan, mapapanis na parang ganun, di ba? Sabi ng Panginoon, and neither cold nor hot. Hindi ka neither cold or hot. Pero nasa middle ka, naglalaro ka sa, ang sabi ron, naglalaro sa dalawang ilog. So lukewarm ang tawag ron. I will vomit you. He's so serious about this. Kaya nga sabi yung salita ng Panginoon na words just like a sword, this is a judgment. This is a real sword. This is a real word ng Panginoon. He said, I will vomit you out of my mouth. Meaning, you're not saved anymore. Kapag kinaila mo ang Panginoon, tandaan ninyo, ibang pagkakaila ni Apostol Pedro sa Panginoon Kristo. Iba. Dahil yung kinaila niya ang Panginoon Kristo, hindi pa namamatay. Hindi pa nagre-resurrect. Kaya nga si Judas may pag-asa pa siya nun Pero ang ginawa niya, nagpakamatay siya. Lahat ng kasalanan ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Sa panahon na yon, huwag ka lang magpakamatay. Si Apostol Pedro ay kinaila niya ang Panginoon ng 3 times. Dahil, una, sa takot siya sa mga Hudyo. Nung pangatlong ang pagkakailaan niya, may kasama ng mura Nagmura na siya, di ba, sa mga tao. Hindi ko kilala yung Tapos minura-mura niya yung mga tao. Nakita niya ang Panginoon sa malayo. Tumingin sa kanyang ganun. Naalala niya sinabi, pag tilaok ng manok, kakailangan mo ako na 3 beses. Kasi yung hinahatulan ng Panginoon, nandun lang siya sa lugar na yun Hindi siya umaalis pa, pero natatanaw niya sa malayo-layo ang Panginoon Nung tumila akong manok, natatanaw niya pang Panginoon. Siguro mga 20 yards, 50 yards ang layo. Ngayon lang naman ang Jerusalem, malapit Sa tumpukan ng mga tao ro sa kalye.
Gumano ng Panginoon sa kanya. Napaiyak na siya, napaano na siya. Ano itong ginawa ko sa Panginoon? Ano sabi ng Panginoon na nung pinatawad siya, nangingisda siya, bumalik siya sa pangingisda eh. Di ba wala silang mahuli, tapos nakita nila Panginoon sa dalampasigan, ihulog niya sa banda ron. Wala pa siyang alam eh. Hindi niya alam kasi kinalimutan niya na marahil yung gusto niya nang kalimutan lang lahat ng nagawa niya o nangyari. Tapos nang isda yung mga alagad nga, maging sinahuan. Balik sila sa pangingisda. Yung Savior eh. Hindi natin alam. Tapos nung marami na silang nahuli, anong sabi ni John? O ano sabi ng mga alagad? Pati ni Peter? Ang Panginoon yun. Kaya naging simbolo ng mga Christian noon sa sinusulat nila sa mga door ng bahay nila, fish. This is a symbol of the resurrection. Ayun yun, doon nila nakuha yun. Ng mga sinaunang Christian. Pagkatapos nun, ang sabi na mahal mo ba ako? 3 beses tinanong, opo, mahal ko po kay Panginoon. Kasi 3 beses niya kinailangan Panginoon. Ngayon, alam ng Panginoon na susunod na siya. Tandaan mo, Pedro, nung bata ka pa, ikaw ang nagsusuot ng damit sa sarili mo. Pero darating ang araw na ibang tao magsusuot sa sarili mo. Big sabihin, you will be crucified like me. Kaya nga, hiniling niya sa mga magkukrucified sa kanya noon, nung sa either Galatia o doon na sa Rome, ay nag-request siya na pabaliktarin niya siya dahil hindi siya worthy na makrucify just like his master, his savior. Pinako siyang pabaliktad at namatay siya. Mga kapatid, ngayon yung nakikita at naririnig ang salita ng Panginoon just like a sword. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga kasambahay, yung kasambahay mo, household mo, hindi kayo magkakaunawaan dahil may kanya-kanya silang paniniwala marahil. Mapalad kung iisa ang pananampalataya niyo sa Panginoon, pero dito rin mag-aaway-away. Dahil sa salita ng Panginoon, which is the sword of the Spirit, the Word of God. Kaya sabi rito na, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if you believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Ang sabi rin dito na verse 17, then dito sa binasa natin sa Thessalonian chapter 4 verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together, which is the rapture kung tawagin. Raptum sa Latin. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Yung resurrection muna ng mga banal na mapapasama sa resurrection para kasama ng Panginoon na maghari sa 1,000 years, millennial reign, hindi mapupuna ito ng mga tao. Hindi mapupuna. Kahit sino. Wala makakalam. Sikreto eh. Sino ba naman maghahanap sa mga patay? Tuhukayin pa, di ba? Pagkatapos, merong merong span ng time o araw o days. And then yung mga banal naman na mga buhay. Kukunin sila. Ito yung sinasabi ng mga tao, peace, peace, and safety, suddenly destruction. Maraming mawawalang Kristiyano, yung mga tapat, mararapture. Ang mangyayari ay, lahat ng mga tapat, either ikaw ay taxi driver na Christian na tapat, o pilot ng eroplano, o Uber driver, o operator ng train. Pag nawala, sino kokontrol ng mga yon? O yung mga sa mga tower control ng mga eroplano, sino kokontrol? Sino? Wala na. Magkakaroon ng aksidente, disgrasya. Chaos.
At yung mga tapat at banal na Christian na tunay na nananalig at naglilingkod sa Panginoon, ni-rapture sila, magkakaroon sila ng glorified body. At sila ay makakasama ng mga unang nabuhay na mga patay ng una, panahon ng Panginoon Kristo. At they will meet the Lord in the air. Maghihintay sila sa mid-air muna to meet the Lord in the air. At yung mga buhay na yon na rapture, makakasama nila yung mga namatay, nagkaroon ng glorified body. And then, around them, yung maraming mga angels of the Lord nandun because we will meet the Lord in the air. For how many years? Ang sabi ng binasa nga natin, ang 1,000 taon sa tao, sa Diyos ay isang araw lang. Sa Biblia, kung mabasahin natin, meron tinatawag dito na half and half hour. Basahin natin yun, half an hour sa Book of Revelation. Ulitin natin. Hanapin natin. Ito, nakakita ko na yung sinasabi rito. At pumapasok siya sa ibang verse, pero nakita ko na rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, which is part of the 1,000 years. Na 1,000 years sa tao, at a day old lang sa Diyos. Ang sabi rito sa Revelation chapter 8, verse 1. When He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. After na yung mga unang binuhay ng mga Christians na namatay, na tapat, nagkaroon ng glorified body, at yung mga buhay ay dinagit naman o ni-rapture, nagkaroon din ng glorified body, at they meet the Lord in the air para hintayin doon ng Panginoon. Mauuna muna yun bago bumaba ang Panginoon para salubungin nila. Tapos yung mga angels ng Diyos. After ng rapture, bago hipan yung trumpet, nagkaroon muna ng silence. Half an hour. Sa 1,000 years. Kung kinalkula nyo yun, sa aking kalkulasyon, ay it takes 20 years and 8 months. 20 years and 10 months exactly. Nagkaroon ng silence. Yung 20 years and 8 months sa 1,000 years, which is half an hour na yon, ay silence. Naghintay ang Diyos. Kung may tatawag sa Kanya mula sa earth na mga Christians na hindi napasama sa rapture. At yung mga anak-anak nila, kasi 20 years past na eh. No one.
mukhang nakalimutan nila ang Panginoon. Naging silence. Walang prayers na dumating sa Diyos. Wala mga praise and worship at panalangin. And then, ang sabi rito, after the half an hour, which is 20 years and 10 months, verse 2, and I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Then another having a golden censer came and stood at the altar. Ito na yung yung mga tragedy na darating sa earth. After na ma-rapture. So makikita natin, nagkaroon muna ng gap na half an hour silence, which is after ng rapture. Kasi ang mga tao sa panahon na yon ay ang artificial intelligence ay magiging mas mataas, mas magiging sophisticated. At sasabihin marahil ng mga tao noon na nawala ang maraming mga tao sa mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, ang ano palalabasin nila? Pag tinanong nila yung AI, alien abduction. Tulad yan ng yung anong flight yung sa Malaysia na until na nawawala, walang debris, wala lahat eh. So eto sa panahon na yon, magkakaroon ng gulo, chaos. Kasi maraming mawawalan tao eh. Merong mga, halimbawa, yung mga nag-church, pumupunta sa fellowship, may kumakanta, makakikita nyo, maraming nawawala ron. Hindi naman lahat sila kukunin kasi mostly marami doon mga hypocrite. Yung preacher, preach ng preach, and dami nang nawala. Dati ang member niya, 100 o 200, naging 30 na lang. So 30 silang mga hindi tapat sa Diyos. So hindi sila kasama. So ganun din yung mga halimbawa kumakain sa hotel, doon sa mga restaurant, mga Christian, biglang mawawala. O yung waiter, Christian siya, tapat siya, nagse-serve siya, biglang bumagsak na lang sa harapan nila, sa lamesa na lang yung in-order, nawala siya. Hindi yung nawala na pati damit iniwan, hindi. Sa pelikula lang ho yun para patunayan na nawala. Eto, nawala sila. They disappeared for no reason. And they can't find them. Nawala na sila. Kahit yung, sabi ng iba, yung mga sanggol, kasama ba silang mara-rapture? Ang sabi ng Biblia, yung mga yung mga tumanggap lang sa Panginoon, mga sanggol, hindi naman makakatanggap Magiging responsibility ng mga kamag-anak nilang naiwan o gobyerno yon. Dapat nilang maalagaan yon. Ngayon yung mga Christian na hindi napasama kasi lukewarm, ano gagawin nila para patunayan na rapture yun? Let's dig any grave. Yung mga kilala nilang Christian, pagdig siguro nila, wala na yung buto ron. Wala na. Pati siguro damit, wala. Walang laman, empty. At yung mga tao na yon, na mga namatay kay Kristo at yung mga buhay na na-rapture, magkakaroon ngayon sila ng paghihintay doon sa mid-air. Kasi bababa ang Panginoon. Bababa. Walang tumatawag dito sa mga naiwan half an hour So 20 years and 10 months. Maaring yung mga Christian, 20 years and 10 months doon sa himpapawid. Para hintayin ng Panginoon. Wala. Kasi ibabagsak muna yung di ba? Yung mga salot, within the span of 20 years and 10 months, may mga tragedy. And then, doon sa 20 years and 10 months na yun, pag wala pa rin tumawag, and then anong nangyayari? Papasok ngayon yung Antichrist. Yung kingdom niya. 7 years tribulation, 3.5 years ika-cut off ng Diyos. Ika-cut off 7 years tribulation, ika-cut off niya kasi magkakaroon ng paglaban ang mga Jewish people na naiwan na hindi napasama. Kasi pagkakamali nila, tinanggap nila yung Antichrist, kala nila kalahi nila. At yung mga Christian din, na sila ay maaring lumaban sila. Sa panahon na yon, ang magiging religion ng tao ay hindi Islam, hindi na Catholic, hindi na Protestantism, hindi na Hinduism, Buddhism. Magge-generate ng bago AI.
Lahat kontrolado ng AI. Kaya nga, ang mga tao lalagyan ng tatak ni Satan. Which is, kasi hindi mo malalagyan ng tatakan lahat ng tao maliban na he undergoes bata pa lang, sa tiyan pa lang ng nanay niya, ay i-injection na ng tinatawag na maliit na microchip dun sa sinapupunan o pagsilang sa noo, sa kamay. Sa Greek word ay karagma. Hindi tato. 666, natural, lang yan, yung English number yan. Pero not actually 666 na Yung formula ng name niya yon. Ang nakakaalam lang na yung AI sa panahon na yon. At yung AI na yun, makokontrol niya maging robotics lahat. Magiging higit pa sa sci-fi. Ang mga military, mga drones ay AI yan, controlled by AI. At yung AI na yon ay controlled by one entity, which is the devil. At meron siyang antichrist na assassinate pero nabuhay. Dahil sa AI pa rin. Ang mga doktor nun, AI na. Mga gamot, AI. Wala magpapakamatay nga sa panahon tribulation. After the 7 years tribulation, di ba, yung hirap. And then, bababa ang Panginoon sa Kristo. Kasama yung mga tinubos niya, yung mga namatay na mayroong glorified body at yung mga ni-rapture at nagkaroon din ng glorified body for 1,000 years. So, for 1,000 years sa tao, pero sa kanila ay tulad sa Diyos na a day lang, 24 hours lang. So, makikita natin na gano'n, di ba? Pinarana sa atin. Kasi hindi na tayo namamatay and we can enter to the dimensions of God and to the heaven in just a split seconds. So makikita natin na saan tayo magtitiwala? Isa pa. Ngayon pa lang, ang mga palatandaan ay nabubuo na yung tinatawag na United Levant na siyang ibinigay ng Diyos kay Abraham comprising modern day Syria, Lebanon, Jordan, yung Palestine, yung Israel, and then part of Saudi Arabia and Egypt, and half part of Iraq. Yan ang tinatawag ng Levant. Kaya kita nyo, meron na silang yung tinatawag na Abraham Accord. Malapit na tayo ron . Sa Biblia, makikita ninyo na kapag nangyayari na ang mga bagay na ito, ay saan tayo magtitiwala? Kaya ako hindi ako nagtitiwala sa mga, kapag nabasa niyo ang Biblia, ang dami dyan, mga immoral na tao, di ba? Kahit si Abraham. Sino ang asawa ni Abraham? Si Sarah. Si Sarai. Kaninong anak si Sarai? Anak ng tatay niya, si Terah. Si Terah, ang asawa niya ay si Amtelai, na daughter ni Carnevo. Pero wala sa Bible nakalagay. Pero sa mga Jewish historian nila, sa ibang Jewish writings nila na historical, ay nandun. Sino si Sarah? Si Abraham, sabi ng Biblia, about 70 years o 75 years nung tawagin from Haran, Padan Aram. Alam niyo yung Padan Aram? That is the southern part ng modern Turkey. Nasa loob nun. At Syria yon, and then dito yung Iraq. So hindi siya pinapunta ng Diyos sa north. Kinatatakutan talaga nila Hittites kingdom nun. Ng mga angka ni Abraham. So doon lang sila nag-stay sa Haran. Padan Aram kung tawagin. Nung 75 years old, saka siya pinapunta ng Diyos sa Kanaan. Pero, hindi siya taga Padan Aram. Although part yun ng tinatawag na Assyrian kingdom noon o yung kingdom ng, not actually part, but it's closer to Babylonia. Kasi nga yung Ur of the Chaldees, Babylonian yun. Nasa south yun, na malapit siya sa Kuwait, modern Kuwait. Ilan taon si Abraham nung naglakbay doon?
Either he was 40 years old at tinravel niya sinundan nila yung Euphrates River. Ang kasama niya ay ang tatay niyang si Terah. Kasama niya yung mga kapatid niya. Si Haran ay namatay na doon sa Ur of the Chaldees. So, ang mga anak ni Haran ay si Lot, si Milka, at si Iska. At yung kapatid ni Abraham na si Nahor. So, tatlong magkakapatid yun eh. Si Abraham, si Nahor, at si Haran. Ang tatay nila si Terah. Ang nanay nila ay si Amtelai na binabanggit din ng Acts chapter 7 verse 4, yung panahon na yon na namatay siya sa Haran si Terah. So si Nahor na kapatid ni Abraham, ang naging asawa niya ay si Milka na kapatid ni Lot. Si Lot, tiyuhin niya si Nahor. So, ang inasawa ni Nahor ay si Milka na pamangkin niya. Nasty, di ba? At sila ay nanirahan sa Padan Aram, sa southern part ng Turkey ngayon at nasa boundary ng Assyria. Ngayon, inutusan ng Diyos si Terah na maglakbay kayo. Si Abraham, hindi pa kinakausap ng Diyos eh. So, 70 years old na, 75. Bababa doon sa Kanaan. Pero namatay na si Terah sa Padan Aram o doon sa Haran. Ang nanatili lang sa Haran ay si Nahor o si Nahor na ang naging asawa si Milka na kapatid ni Lot. Sino si Iska? Yung Iska, sa Hebrew word ay beautiful ang ibig sabihin. Yung pangalang Sarai ay beautiful din. So ano nangyari? Sabi ni Abraham, si Sarah ay half-sister niya sa ama, pero magkaiba ng ina. Sino ang nanay ni Sarah? Sinong nanay ni Sarah? Sabi ng mga Jewish scholar tsaka yung mga historian nila na ang paliwanag nila, si Terah, lolo, di ba? Inasawa niya yung apo niya, si Iska. At ang naging anak ay si Sarai, na naging asawa naman ni Abraham, half-sister niya. Kasi tatay niya, si Terah, pagkatapos, anak ni Terah, kay Iska, si Sarai. So, anak na apo niya. Whatever you think. Malaswa, di ba? Maaring, kasi nung unang pinag-aaralan ko ng Biblia, sabi ko, grabe mga tao na to. Ito ba mga Semites? Mga malalaswang tao? Maging si Abraham. Si Jacob, maging si Judah, sarili niyang manugang, di ba? Inasawa niya. Sabi ko, bakit malalaswa ang mga ito? Muntik na akong matisod no kay Jesus Christ. Pero, let me tell you something. Ito ni isang patak ng dugo, wala pala si Jesus Christ doon sa mga patriarchs na yon. Wala. Maging sa lineage, sa bloodlines, yung sa genealogy, sa book of Matthew, tsaka sa Luke. Wala. Kaya si Jesus Christ, He is the Savior of the world, not only the Jewish people. Savior siya ng world. Ni isang patak ng dugo, wala siya ron eh. Kaya doon ako nabuhayan. Oo nga, no? It was nirebuild din sa akin ng Holy Spirit. Ang inililigtas ng Diyos, not only the Jewish people, the Hebrew people, una nga siya nireject eh, but the whole
race. Tandaan ninyo, ang Biblia ay hindi kabanalan ng nakasulat dyan. Mas marami dyan makasalanan. Yung mga gawa nila para hindi nga natin gayahin eh. Ano sabi ng Biblia? Ang pangangaral daw ay matatapos. Ang pagsasalita ng ibang wika ay matatapos. Pero ang pag-ibig ay magpakailanman because God is love. Kaya makikita natin dito na kung si Abraham, ang naging asawa niya si Sarai, half-sister niya, dahil si Terah na kanyang tatay, ay inasawa niya yung kanyang apo. At nagkaroon ng bunga na ang pangalan ni Sarai, so great-grandson na granddaughter na ni Terah yon, at apo na rin ni Abraham, half-sister. Ang gulo, di ba? Pero hindi ako matitisod. Kasi nga, my Lord Jesus Christ ay hindi siya Hudyo sa dugo. Tandaan niyan, hindi siya Hudyo sa dugo. He became man of flesh, ang sabi. He became flesh and the word became Jew? No, he became flesh. Hindi naging Hudyo. Ito sabihin niya, tingnan natin kung sinabi nga ni Jesus Christ to. Ito John chapter 4 verse 9, kausap niya rito yung babaeng Samaritan sa Samaria. Then a woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew," akala niya kay Jesus Christ na Jew kasi sa suot niya, tsaka sa salita. Pero si Jesus Christ, ang language niya hindi Hebrew, Aramaic. Yung pinanggalingan ng Haran, Padan Aram, tsaka doon hanggang Syria, hanggang doon sa western part ng Assyria. Aramaic yun. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritan." Di ba? Makikita natin dito, binrot up ng babae yung race, Jew. Pero makikita nyo rito na Jesus Christ never mentioned that he was a Jew. Wala. Then a woman, ang sabi rito, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water." Hindi minention ni Jesus Christ kung Jew siya. It is because kinakahiya niya bang maging Hudyo? Hindi nga siya Jew eh. He doesn't have any single drop of blood from these Hebrew people, beginning from Terah, and then Abraham, and then kay Isaac, kay Jacob, kay Judah, hanggang sa bumaba kay King David. Wala. Kaya nga sabi nga ni King David kasi ang pagkakalam ng mga Hudyo, kay Jesus Christ, kasi si Joseph kasi, from the lineage, bloodlines ni King David Ito, tingnan nyo rito Nakusap niya yung mga Hudyo, di ba? Ang sabi rito, ito, Matthew chapter 12, verse 23. And all, basahin muna natin yung bakit. Then, ang sabi rito, then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute. And he, si Jesus, healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. Yung blind tsaka mute, pipe tsaka bulag.
Verse 23, and all the multitudes were amazed and said, could this be the son of David? Wala namang hinula yung son of David ay magpapagaling eh. Son of David. Kasi nga, ang gusto nila, yung magiging leader nila ay just like King David. Could this be the son of David? Ang sabi rito. Sagot naman ng mga Pharisees, now when the Pharisees heard it, they said, this fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. Derogatory ginawa ng mga Pharisees. Sinabi, hindi, si Beelzebub ang nagbibigay sa kanya ng power. Ang sabi rin dito, tingnan niyo, yung mga tao, son of David, maging yung mga inaalian ng masamang espiritu, nagka-cry out sa kanya saying, Son of David, have mercy on us, Son of David. Mark chapter 12, verse 35, then Jesus answered and said, while he taught in the temple, sinabi niya sa mga tao, kahit sa mga narinig ng mga Pariseo, how is it that the scribes say that the Christ is the son of David? How is it that the scribes says that the Christ is the son of David? Yung mga sumulat, yung mga scribe. Ang sabi rito na si Jesus Christ ang nagsalita nun. Bakit sinasabi ng mga skriba na ang Kristo ay anak ni David? Ito, niliwanag ng Panginoon. For David himself said by the Holy Spirit, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Therefore, David calls himself Lord. How is he then his son? Yung Kristo, tinawag ni King David na Lord, not his son. O anak niya na nanggaling sa kanya. Dinideny ng Panginoon na siya ay mayroong dugo ng mga taong ito. How is it that the scribe says that Christ is the son of David? He is not just the son of David. Ayun ang point doon. He is the Son of God na walang isang patak na dugo ng mga Hebrew people. Wala. Dahil kung meron ay hindi siya pwede maging Savior at ako ang unang-unang aalis at lalaban sa ganitong mga Semitic religious ewan. Pero hindi siya. Hindi siya kabahagi ng mga sinful people, sinners, na mga immorals, sexually immoral na mga tao, ni patak ng dugo, wala nga siya. Kaya huwag kayo matitisod sa Panginoon sa Kristo at sa Bible, kayong mga unbelievers pa. Si Jesus Christ ay hindi kabahagi ng mga dugo ng mga Israelites, ng mga Jewish people. Wala siyang isang patak ng dugo. Siya na nagsabi, how is it that David called him Lord? Call him Lord. If he is the son of David. Tatawagin niya lang sanang son, my son, my son. Hindi, Lord ang tawag eh. So malinaw ho yun. Si Jesus Christ, siya ang tunay na Savior. Makita natin sa mga binasa natin, He never said He is a Jew. Tignan niyo kung meron. Di ba tinanong rin siya ni Pontius Pilate? Kumuha ng nag-reference si Pontius Pilate. Tingnan natin dito sinabi niya. Si Pilate, isang political leader. Ano sabi rito? Tingnan nyo ha.
Ang sabi ni Pilate dito, tingnan natin sa 17, kung saan naabutin yung 17. Sahin muna natin. Ito muna. Sa verse 36 ng chapter 18, Jesus answered, My kingdom is not of this world. Basahin muna natin dito sa 18:30. Verse 33, chapter 18 ng John. Then Pilate entered the praetorium again, called Jesus, and said to him, Are you the king of the Jews? Jesus didn't answer yes, but he said, Jesus answered him, verse 34, John chapter 18, Are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me? Yung tinutukoy ng Panginoon, yung asawa ni Pontius Pilate, na siya yung nagsasabi na huwag kang makikialam sa mga Hudyo na yan, sa mga tao na yan, dahil nahirapan ako sa panaginip dahil sa tao na yan, sa man na yan, man called Jesus. Kaya pinapaamin ng Panginoon sa Kristo, sino nagsabi sa'yo? Alam ng Panginoon yung asawa niya. Are you speaking for yourself, Jesus said, about this, or did others tell you concerning me? Pilate answered, verse 35, Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? 36, verse 36, Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. See? So that I should not be delivered to the Jews. Hindi niya sinabi, to my own people. To the Jews. But now my kingdom is not from here. Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, You say rightly that I am a king. Pero hindi sinabi ng Panginoon, unang-una hindi sinabi ni Pontius Pilate, Are you a king of the Jew? Kasi inano na ng Panginoon yun eh. Hindi niya sinagot yun eh. He's not a Jew. He's not the king of the Jew. If he's a king of the Jew, lalaban yung mga taong mga Hudyo sa kanya at lalabanan sila kasi hinuli yung king nila eh. But Jesus Christ is not the king of the Jew. Tandaan ninyo, ang sabi rito, Pilate therefore answered to him, Are you a king? Ito yung proper question. You say rightly, Jesus answered, that I am a king. Hindi sinabi ng Panginoon, you say rightly that I am a king of the Jew. He is a king of heaven and earth, the King of kings and the Lord of lords. For this cause I was born. Kaya ipinanganak. Inelaborate ba ng Panginoon, I was born a Jew? No! I was born and the Word became flesh. Sabi ng book of John. Chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Yung mga sumusunod na talata. And for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Makikita natin, hindi si Jesus Christ nagmula sa mga patriarchs ng mga Hebrew people. Hindi. Unang-una, maraming nagtanong sa kanya, Are you the son of David? Sinabi niya paanong sinabi ni David na the Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemy thy footstool. Kung tinawag niyang Lord, yung sinasabi niyong son of David. So si Jesus Christ ay hindi lang Lord ng isang espesipikong lahi tulad ng mga Semites people, mga Hebrew people.
ng mga Aramaic people doon sa Middle East. Siya ay Lord of all. Lord siya ng mga Pilipino na tatanggap sa Kanya. Lord siya ng mga Amerikano. Lord siya ng mga German. Lord siya ng mga Chinese na tatanggap sa Kanya. He is the Lord of all believers na magtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, hindi natin dapat hayaan ang great salvation na ito. Nang sabi ng Biblia na naparito ang Panginoon para tayo iligtas. Para tayo iligtas. Tinanggihan siya ng mga Hudyo. Dahil ayaw nila na kilalanin na sila'y makasalanan. Nagtitiwala sila sa kanilang tinatawag na religion, na Jewish religion, na pamumuno ng mga Pariseo at Saduceo. But Jesus Christ said, siya ang the way, the truth, and the life. Siya ang good shepherd. Hindi sinabi kailanman ni Jesus Christ na siya ay Jew. He never said that. Tandaan nyo, kayong mga nakikinig sa akin. Jesus Christ never said He was a Jew. He said He is the Savior, the Lord, and the King. Na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutan, darating pa lang. Sa loob ng 1,000 taon, maghihintay tayo. Kung kailan man yun, maging tapat tayo para makasama tayo sa pagbaba niya. Inuulit ko, si Jesus Christ ay Panginoon. Jesus is our life. Siya lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, appears, that is the second coming, pagdating niya, then you will also appear with Him in glory. Yung mga bubuhay na maguli, na mga patay, na namatay kay Jesus Christ, at yung mga buhay na tapat, nagtitiwala at nagpakabanal para sa Panginoon, naghintay, hindi nagdungisan ng anumang kasalanan, ay sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Magkakaroon muna ng tinatawag na celebration doon. Half an hour ang sabi, silence eh. Celebration ng mga sumalubong sa Panginoon, which is 20 years and 10 months. Pero sa mundo, ni walang isang taong tumatawag sa Diyos. Yung mga tinubos lamang at kinuha ni rapture at nabuhay na maguli yung mga taong namatay na nanalig sa Kanya. For 20 years nandun. It's just like half an hour sa oras ng Diyos. And then bababa kasama ang mga angels. Kapag hinuli na yung Antichrist at ginapos si Satan at tinapon sa walang hangganan lalim. Sa loob ng 1,000 taon, mag-ahari ang Panginoon Kristo. Wala ng mga templo. Lulusawin niya ng kanyang glory pagdating. Ang isi-set up ng Panginoon ay ang kanyang heavenly throne. Doon sa Jerusalem. Hindi doon sa tinayuan ng Old Temple ni Solomon. Walang binabanggit doon. Yung bababaan niya ay sa Mount of Olives. Hindi doon sa Temple Mount. Na kung saan nandun yung Dome of the Rock ng mga Muslim o Al-Aqsa. Lahat ng mga building na man-made structure na nakatayo sa earth ay malulusaw ng kanyang glory. At ang earth ay matatransform as a Garden of Eden. Ang mga tao na madadatnan ay biglang mako-convert sa Panginoon. At magkakaroon sila ng pananampalataya na totoo nga si Jesus Christ ay Panginoon. At yung mga Jew na makakakita sa Kanya ay mananalig, ito palang Mesaya na to ay hindi anak ni David, kundi tunay na Diyos na buhay na nagkatawang tao. At yung Kanyang trono ay ilalatag niya doon sa Mount of Olives.
At lalabas doon, magkakaroon ng valley at magkakaroon ng mga tubig at dadaanan ay magkakaroon ng mag-i-spring ang life, mga trees and gardens. At may perfect weather ang world, ang earth, sa loob ng 1,000 years. Mga kapatid, gusto mo mapasama ron? Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Simpleng panalangin lang. Lahat tayo babaguhin ng Panginoon in a twinkling of an eye at the last trumpet of God. Tanggapin mo ang Panginoon para pagdating ng panahon na yon ay meron kang spot o slot doon sa second coming o sa pagtawag ng Panginoon sa mga mananampalataya niya, either buhay man o na mga namatay na, sila ay magkakaroon ng glorified body. Let's bow our heads. Tanggapin natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon Kristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon at gabay. Ikaw ang aking tagapagligtas at Savior ng aking kaluluwa. Isulat mo pong aking pangalan sa aklat ng buhay na sa langit. At papasukin mo po sa aking puso ang iyong banal Espiritu Santo upang gumabay sa akin at magturo ng mga espiritual na bagay na nagmumula sa iyong salita. Marami pong salamat sa kapatawaran sa kasalanan. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Kung ginawa niyo mga kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Siya lang ating hope. Siya lang ating pag-asa. Maraming po salamat, Brother Joe. Ito ng Kriyoke Pananampalataya Katotohanan. Muli, to God be the glory in Jesus' name, and everybody say amen and amen. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.